before, I would like to invite everyone. Sige, tayo muna ay saglit na yumuko, tayo ay pumikit, tayo mananalangin, humingi tayo ng gabay. Amang banal na mga Panginoon sa lahat na milalang ng langit at lupa sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Sa hapong ito, Panginoon, itinatalaga namin sa mapagpalang kamay ang pag-aaral ng iyong makapangyarihang salita. Sa hapong ito, buksan niyo ang aming pangunawa, ang aming mga pandinig, upang ang salitang aming marinig, aming may sa pamuhay, hindi lamang manatiling instructional ang iyong salita, hindi lamang manatiling educational ang iyong salita, kundi lalo tigit, Panginoon, ito'y magkaroon ng transformation sa aming mga buhay. O Lord God, babaguhin kami ng iyong mga salita, palalakasin ngayong hapong ito. Salamat, O Lord God, maging siyang balikod, itago sa likod ng krus, hindi ang aking kahinanang makita, bagkus ang iyong kalwalatian. Hallelujah, ang lumukob sa buluwagang ito. Panginoon, masabi ang nararapat, hindi masabi ang hindi nararapat. At sa hapong ito, laki pa ng pagpapala, himala ang iyong mga salita. Salamat sa iyo ng banal at maparedo kong lahat at ibabalik namin sa inyong kapurihan, kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige. I will jump right away sa ating text. Okay, ito po yung ating sub-text. Pag sinabing sub-text, merong main text. Okay? Sige. Ang ating subtext is in Aklat ng Mga Awit 121. Okay? Book of Psalms 121 verses 1 and 2. Sige, ang sabi, Tagalog po yung aking Bible, ang sabi, sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Okay? Ang hangad kong tulong sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Saan daw nanggaling ang tulong? Sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Okay, praise the Lord for His word. Since meron tayong subtitle, I will also give meron tayong subtext, I will also give the subtitle. Okay? Sige. Puro sub mo na ngayon. Okay. Desperate situations will ensure the Lord gets victory in your life. Mga desperadong sitwasyon sa buhay, sinisiguro ng Diyos na pupunta sa Kanya ang kalwalatian at pagkilala. Amen? Okay. Kasi ang sabi dyan, ang pinagmumulan ng ating tulong, saan daw natin ito ng ating mga mata? Sabi, itingin ko ang aking mga mata sa bundok. Pero hindi sa bundok nanggagaling ang ating tulong. Okay? Ang ating tulong sa nanggagaling sa Panginoon ng may likha ng langit at lupa. Okay. And I will start with this question. Does any one of us, sino na ho ba sa kalagitnaan ito, ang nakaranas na dumating sa isang desperadong sitwasyon? Amen. Ha? Lahat tayo? Okay. So since dumaan tayo sa isang desperadong sitwasyon, nangangahulugan na lahat tayo kailangan ng tulong. Sige, baliktarin ko yung tanong. Sino hindi nangangailangan ng tulong? Yung malakas-lakas ang loob, taas ang kamay. Wala. So lahat tayo. Hello? No. Okay. Ang tanong ko, bakit kailangan ng tao ng tulong? Many of us try to be as independent as possible. Try to be as autonomous as possible. Sinikap natin at sinubukan na, tignan niya, bukang bibig niyo. Bukang bibig natin, kasama ko. Kaya ko to. Kaya ko to. Okay na ako, kahit di mo ako tulungan. Kaya, tingnan niyo, pag nagtanong ka sa isang Kristiyano, tutto bene? Yes. Kasi pag ang sagot niyan si, buldirikin mo na bene. Okay? Alam niyo kung bakit nasabi ko yon? Because majority of us are just getting used to say, si, tutto bene. In realidad, kailangan natin ng tulong. Sometimes you are too much afraid. Sometimes you are too much
orgulyoso, masintabi na ho. Sometimes you are too much orgulyoso para humingi ng tulong. Kasi nasabi mo na kaya ko to. Really? Kristiyano na yung sinasabi ko, ha? Matagal ng Kristiyano. 25 years na. Kaya pag ang isang Kristiyano tinanong mo, "Tuto bene, sister?" Pag ang sagot niyan, "Si." No, because majority of us, ganito, mas madali kasing sabihin correct me if I'm wrong, but this is the impression. Mas madali kasing sabihin, "Si," kaysa sa, "Kailangan pa bang explain sa'yo na pinagalitan ako ng amo? Kailangan pa bang explain sa'yo na hanggang katapusan na lang ako? Mawawalan na ako ng trabaho. Kailangan pa bang explain sa'yo na nag-away kami ng marito ko?" Tama man eh? It would be much easier for me and for you to answer, "Si, tutubi." Si, tutubi. Tapos ang iniiwasan natin, yung uukil-kilin. Kasi pag sinabi mo, "Kusi-kusi," ang susunod niyan sasabihin na, "Perke." Makukustringi ka ngayon, sumagot, napakahabang usapan, tapos ikaw naman na nagpapaliwanag, pretending na ang kausap mo nakakaintindi sa'yo. That's the problem there. Kaya all of us, we prefer telling people around us, "Are you okay?" "Yes." Tingnan nyo ha, napansin ninyo. Pag sinagot mong, "Are you okay?" Once you answer, "Yes," tapos na ang usapan. Wala nang tanong, wala nang, kasi once you answer yes, period na yun, wala nang kama. Ang iniiwasan natin doon, yung too much explanation and everything. Hello? Pero kung sasabihin ko sa inyo, when God would ask you, "Tuto bene?" Ano isasagot mo? Ha? When God, lahat tayo nagpe-pray, tama? And usually, napapansin ninyo, baka ako lang. Kasi nangyayari, ako maraming beses I cannot even pray. I just cry. That's the way of, that's when you commune with God na, "Lord, kumusta ka na dyan? Kung ako tatanungin mo dito sa lupa, mabuti naman." Kasi nagtanong yung isang member "Pastor, paano ba mag-pray?" Para ka lang gumagawa ng sulat. Kasi kapag Lord ang kausap natin, alam natin na wala tayong pwedeng itago sa Lord. Hindi mo pwedeng sagutin ng Lord when God asks you, "Kumusta? Tuto bene?" You cannot simply tell God, "I'm fine." In reality, no. Nagbigay lang ako ng comparison doon sa dalawa. Okay? Kung ano yung common reaction natin pag si sister ang karapot kausap at pag ang Diyos ang kausap mo sa saradong closet mo. Because obviously you cannot do that here. Maglulupasay ka dito. Tapos kukuha si Brother Eman ng mocho at bakit? Bumahanan ng luha mo dito You would rather pour out the contents of your heart towards God alone. Tama? Lahat ng desperation mo, lahat ng inis mo, lahat ng sama ng loob mo, lahat ng nararamdaman mo, binanggit mo na pati lahat ng kulang mo, and then, ito ang bungad natin. Alam mo, Lord, yung para baga, kasi talagang hindi alam ni Lord. Lord, alam mo, sama-sama ng pakiramdam ko. Kaganda ng introduction mo, ng pakiramdam mo talaga, hindi alam ni Lord. At ang hindi mo nakikita, bago pa mangyari sa situations, alam na ni Lord. Amen. Hello? Now, ganito. Okay. Tanong ko
ulit kanina, bakit kailangan natin ng tulong? In spite of our independence, malakas ang katawan, stable naman ang income, pero somewhere in our lives, we need help. Tama? At alam niyo kung bakit kailangan ng tao ng tulong? Maaring financially, hindi mo kailangan ng tulong. Salamat sa Lord. Anak ka naman yata ng contractor eh. O anak ka na engineer. O hindi mo kailangan ng tulong pinansyal. Tama? Ay salamat sa Lord kung hindi mo kailangan ng tulong pinansyal. But somewhere, maaaring emotional, kailangan mo ng tulong. Somewhere, in those parts, in those areas of your life, you need help. Bakit kailangan ng tao ang tulong? Why? First, because of the fallen nature of man. Nilikha ng Diyos ang tao, perfect, complete. Nung nagkasala, broken yung word na yun. Hello? Nasusundan niya ka? Hindi lang yung, so nag-ugat siya sa palimento ng tao. Palimento ba yung parola sa Italiano? Isa dice, yung pagbagsak ng tao sa kasalanan, nasira at nabasag yung perfect image ng tao na kawangis ng Diyos, na nilikha ng Diyos. Okay? So since nabasag yung perfect image ng Diyos sa tao, ang tao ngayon, anong nangyari? Man becomes fragile. Hello? Oh, yan katabi mo. Kunting kalbot lang yan. Pag natamaan yan, iyak yan. Tapos, hindi lang yun. Tayo mga tao, sa ayaw at sa gusto natin, may debonensa tayo. Do you agree with me? May debonensa talaga tayo. Okay. Supratuto, sa ating pamumuhay sa araw-araw, kaya sinabi ko kailangan natin lahat ng tulong. Imposible, both in our natural life and in our spiritual life, hindi natin kailangan ng tulong. Bago tayo nakarating dito, anong kailangan natin? Sasakyan. Hindi naman ako nagme-medji. Nagkotse ka, pero kailangan ng kotse mo benzina. Kailangan mo ng benzina yun. Tama? Even in our social lives, kailangan natin ng mga taong nakapalibot sa ating community. Pag nagkasakit ka, anong kailangan mo? Tubero, hidroliko. Kailangan mo ng doktor. Tapos, hindi natigil doon. Magre-reseta ngayon ng doktor. Saan mapupunta? Sa peramenta. Sa parmasya. So, tingnan nyo. Socially, ang ating buhay bilang tao. Sabihin mo, can you recite it with me? My life is interconnected. Tama? Okay, binibigay ko lang yung platform. Now, ganito. Dependent tayo sa hangin. Sinong hindi nangangailangan ng hangin dito? Ay, mapalad tayo ha. Hindi tayo nagbabayad ng hangin hinihinga. Tingnan niyo mga amo, maka-deliver ng tangke-tangking oxygen, magkano kaya yan? Tama? Nasa atin gratis, sa kanila binabayaran nila. Kaya kung minsan ako, nagpe-pray din, Lord, salamat. Dahil kung ako magbabayad ng hangin, wala naman akong pambayad. Alam ng Lord, wala akong pambayad, kaya binibigyan ng Lord sa akin, hangin gratis. Dependent tayo sa hangin. Dependent tayo sa pagkain. Sino hindi dependent sa pagkain dito? Lahat tayo. Dependent tayo sa tubig. Hello? Kaya nga ako natawa dun sa nagkwento eh. Sabi, Italiano, sabi, io non capisco questo poliziotto e sti carabinieri. Ogni volta che mi fermano mi chiede sempre se ho bevuto. Non ho mai chiesto se ho mangiato. Hindi naintindihan ng iba, Tagalogin. Kasi yung driver, sa ito yung pinapara daw siya ng pulis at ng karabinieri, ang laging tanong sa kanya, nakainom ka ba? Bakit di niyo ako tanongin kung nakakain ako? So, dependent tayo sa hangin, sa tubig, sa pagkain. Even in our financial resources, dependent tayo sa ating mga trabaho. Hello? Tama? So, ang ating buhay, gaya ng sinabi ko kanina, interconnected. Okay. Now,
But the main dependence natin dapat, sabi ko nga, dapat tayo, lalo tigit tayo Kristiyano, dapat godly dependent na tayo. Tama? Eh bakit hindi ko naintindihan, bakit karaming tao drug dependent? No? Alcohol dependent sila. Dependent sila sa, hindi ako mabubuhay pag walang coke. Coffee dependent sila. Hello? No? Hello? Papakita ko sa inyo ang daily example. Sa araw-araw nating buhay, obviously naka-encounter tayo. Kasi pag sabihin niyo sa akin, hindi pa kayo naka-encounter, talaga naman. Nakakita na tayo ng ibon. Ay, siyempre. Okay, now, tingnan nyo ha. Birds need wings to fly. Hello? Ang mga ibon, kailangan nila ng pakpak at buntot para makalipad. Tama? At lalo tigit, kailangan nila ng energy para ikampa yung kanilang pakpak. Hello? Okay. Birds. Lahat naman siguro tayo nakasakay ng eroplano. Alam ka naman, pumunta ka dito sa Italia, nagbangka. Hindi naman pwede. Oh. Lahat tayo nakasakay ng eroplano. Planes need wings to fly. They need engines to fly. They need jet fuel to fly. They need navigational instruments to fly and to land. And most of all, they need pilots for them to fly. Tama? Hello? Sino pang hindi nakakita ng eroplano dito? Lahat tayo! Oh, last. Saranggola. Ano daw yung saranggola? Borador. Oh, saranggola. Aquilo. Oh, yun, aquilo na eh. Oh. Ang kite, kailangan niya ng wings. Tama? Kailangan niya ng buntot. At lalo tigit, kailangan niya ng filo. Tama? Sa tatlong binanggit ko, majority of them, they have common needs to fly. Hello? Majority, sa tatlo sa kanila, kailangan ng pakpak para makalipad. Pero may hindi kayo nakita eh. May kailangan sa isa doon. Yun, hangin. Hangin! Tingnan niya, ganito. Kita mo ang pakpak. Pakpak ng ibon, pakpak ng eroplano, pakpak ng saranggola. Ang hangin, kita mo. Pastor, hindi ko nakikita pero naaamoy ko. Okay. Tama. It's, okay. Air is invincible for the kite to fly, for the bird to fly, for the airplane to fly. It's invincible but it's necessary. Sabihin mo sa katabi mo, katulad din yan ng Diyos. Invincible siya sa paningin mo, pero kailangan mo para ka makalipad. Amen? Hallelujah! Now, okay. Kagaya sinabi ko, katulad natin, kailangan natin ng hangin, tubig, kailangan natin ng mga basic necessities for us to survive. But, tingnan nyo ha, survive ang sinabi ko. But without God, it will basically be survival and nothing else. May tubig ka, may pagkain ka, may damit ka, may bahay ka, may kotse ka, may stable ang trabaho mo, pero wala kang Diyos. Anong klaseng buhay meron ka? Sige, tanong. Sa kabila ng timbangan, nandito lahat. Bahay mo, ari-arian mo, sasakyan mo, karir mo, yaman mo. Sa kabilang parte ng timbangan, ang Diyos mo. Alam mo bang maaaring mawala ang lahat ng ito? Pero ito, hindi mawawala.
Dito, ang mga inaasahan mo't sinasandalan ang pwedeng mawala sa iyo. Tama? Dito, yung sasandalan mo hindi mawawala sa iyo. Ikaw ang nawawala sa Kanya. Sandali, Pastor, ina-analyze ko pa. Kasi walang permanente sa mundong ito. Isa lang, Diyos. Kaya hindi ka pwedeng manangan sa dami ng pera mo. Hindi ka pwedeng manangan. O, tingnan nyo. Stable daw ang job. Walang kabog-kabog, nagsara ang kumpanya, lumipat sa ibang lugar. Ikaw itong nagmamalaki, stable ang trabaho mo, ikaw itong unang nawalan ng trabaho. Ba, yung stable job ko, it can sustain me. Tapos, nagsara ang pabrika, you lost your job. But the actual sustainment came from God. Pronto? Sa tulong malalim. Nakakain ba kayong lahat ng tanghalian? Okay. Now, okay. Sige. Kanina sa text, di ba? Subtitle din. O sige, ngayon main title and main text. Unahin natin yung ating main text, Brother Maki, Judges chapter 7. Kasi pinapakita ko sa inyo yung pagiging dependent ng tao, lalo tigit ng isang Kristiyano dapat sa Diyos. Tumanggap ka na't nakakilala. Kumpleto kang manalig at magtiwala sa Diyos na tinanggap mo. Ngayon, ipapaliwanag natin ng mas malalim, and I will give you the real title and the real text. Kasi kanina puro sab. Basahin muna natin yung ating text. Judges chapter 7 verse 1 to 7. Babasahin ko ng mabilisan. Alam niyo ang kwentong ito. Ilalim si Gideon. Sige. Judges, aklat ng mga hukom, chapter 7 verse 1 to 7. Kinabukasan, maagang lumakad si Jeroboam o si Gideon at ang kanyang mga tauhan. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod, samantalang ang mga Midianita ay nasa gawing hilaga sa kapatagan sa may burol ng More. Sinabi niya kay Gideon, napakarami ng kasama mo. Baka akalain nilang nalupig nila ang mga Midianita nang dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa kanila na lahat, sabihin mo sa kanilang lahat nang natatakot at may maaari pang umuwi. Nang sabihin ni Gideon, umuwi ang 12,000. 22,000 ang umuwi. Nung sinabi ni Gideon, kasi nilipon na niya ang mga sundalo, makikigera na sila sa mga Moabita. Ang sabi ni Lord, masyado kayong marami, baka sabihin ng mga Israelita nanalo sila dahil sa dami nila. Sabihin mo sa mga tao, lahat ng takot, uwi. Okay, ituloy ko. Ilan ang naiwan? Ang natira ay 10,000. So ilan sila in total? There were 32,000 men, soldiers. Nung sinabi ni Gideon, lahat ng takot, uwi. Mahigit kalahati ang umuwi. Sabihin mo sa katabi mo, sister, sana nandito ka pa, hindi ka uuwi. Hello? Okay. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, marami pang natira. Isama mo sila sa tabi ng batis. Doon ko sasabihin kung sino ang isasama mo at kung sino ang hindi. Ganun nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamamagitan ng kanilang palad at iinom ng parang aso. So, sasalok ng kanilang palad at iinom. Okay? Dalawang kategory po yun. Okay. Ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamamagitan ng kanilang palad at iinom ng parang aso. Gayon din ang mga luluhod sa pag-inom. In a sense, kung dyan ang batis, luluhod na lang na gano'n at iinom. So, dalawang kategory yun. Kinategorize ng Lord. Okay? Now,
Ganun nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa bati, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat. Okay, so klaro ha. Ang sumalok ng tubig upang uminom. Ilan ang natira? 300. Okay? Lamang at yung iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok na sa pag-inom ay isasama mo sa paglaban sa mga Midianita. Pauwiin mo na ang iba. Okay, I will stop there. Now, yun yung ating main text. Ito yung ating main title. Kayong sasagot, ha? At base sa inyong sagot, yun ang title. Kanino ka ba lubusang nagtitiwala? Ha? Lubusang pagtitiwala sa Diyos. And that is our title. Now, ginamit ko lang na illustration yung buhay ni Gideon. Okay. Now, kung mapapansin ninyo sa ating mga sarili, hanggat maaari, kaya itong nagiging problema itong irony ng buhay hanggat maaari, ewan ko, kung ako lang nag-negotiate, siguro lahat tayo, Lord, bago naman dumating ang problema, hintayin mo naman ako lumakas-lakas. Tama? Lord, bago naman dumating yung mga buletang yan, hintayin mo naman ako kumapal-kapal ang aking bulsa. Tama? All of us wanted to face life's challenges when we are strong, able, and financially stable. Walang sa ating kalagitnaan, walang gustong haharap ng pagsubok sa buhay na lalamya-lamya. Ayaw natin yun. Bakit? Tingnan nyo, anong expression natin? Patatapos ko nga lang ng isa, meron na naman. Hindi pa ako na... Parang bagyo baga sa atin. Katatapos lang ng isa, may opong na naman na dumaan. At ang matindi, tingnan nyo, yung unang dumaan, signal number 2. Ang opong na dumaan, super typhoon, signal number 5. Lahat tayo sa pagharap natin ng unos sa buhay, gusto natin na harapin lahat ng testing at pagsubok sa buhay na kung pwede at kung maaari, malakas tayo. Tama? At hindi lang yon, ganito pa. Okay. Gusto pa natin na pag hinarap natin ang mga pagsubok sa buhay, dapat yung ating resources, I'm not only talking about money, dapat yung ating resources, sapat. Dapat yung ating connection. Hello? Pronto? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Kung kailangan ko ng tulong, Hello? At hindi lang yon. Lalo tigit pag mga Kristiyano, ang gusto natin kapag haharap tayo ng pagsubok sa buhay, ang favor ng Lord dapat nasa atin. Lord, dapat yung lakas mo nasa akin. Dapat yung favor mo, Lord, nasa akin. Kung sasabihin ko sa inyong lahat, hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun ang nangyayari. Hello? Now, okay. Pag-usapan natin si Gideon. Sa chapter 6, si Gideon, Book of Judges. Walang kings dito. Judges. Sa chapter 6, kasi chapter 7 yung binasa natin, tinawag at pinili si Gideon na pangunahan ang Israel. Hello? Nung tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, ang sabi ng propeta sa kanya, mighty warrior. Tingnan niya. Nung gagamitin na si Gideon ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanya, mighty warrior. Anong sagot ni Gideon?
Lord, 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 parang ikaw, Lord, 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 time out. Hindi ko kaya yung pinapagawa mo, Lord. Teka, sandali mag-isip-isip ka, Lord. Baka hindi ako yan. Kasi bakit? Kung titignan, babasahin natin ang buong chapter 6. Anong sagot ni Gideon? Sa amin, ang lipi namin ang pinakamahina. Sa loob ng lipi namin, ako ang pinakamahina. Kaya nung gagamitin na siya ng Lord, ang sabi niya sa Lord, Lord, time out. Chapter 6 yun. Yung binasa natin ngayon, chapter 7. Ibig sabihin, napapayag na ng Diyos na gamitin si Gideon. At alam niyo yung testing, di ba? Bukas ng umaga, dapat ang lana, tuyo, ang lupa, basa. Hindi pa siya content. Sigurista parang ikaw sigurista Lord, naniniguro lang ako. Kinabukasan, dapat ang lupa, tuyo, ang lana, basa. Yan yung sinasabi ko kung minsan mga pagkakataon sa buhay natin, ang akala baga natin, alam pa ba ng Lord kung anong ginagawa niya sa buhay ko? Lord, alam mo pa ba kung anong nangyayari sa buhay ko? Yes, of course. Kaya nung gagamitin na si Gideon, eto na, pumayag na siya ngayon, chapter 7 na. So, ang sabi ng Diyos ngayon, Gideon, tipunin mo lahat ng tao. Handa nang pumunta si Gideon sa gera. Ang Diyos naman ang nagsabi niyan, tika sandali, Gideon, time out. Masyado kayong marami. Now, yan. Okay. Yung setting number 1, para ipiprepare yung pagharap. Ang sabi dito, then Jerubbaal, that is Gideon, and all the people who were with him rose early and camped outside the spring of Herod, and the camp of Midian was on the north side of them in the hill valley of Moriah. Okay, now, yung word na Gideon, which is ang kanyang pangalan is Jerubbaal, which ano po yun? Yung pangalan ng Jerubbaal, kinuha galing sa kanilang goddess which is Baal. Gets? Kaya kung mabasahin nyo ang Bible, ang pangalan niya, then Jerubbaal, which is his real name is Gideon. Okay, now, tapos, saan sila pupunta? The spring of Harod. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng word na Harod? Ewan ko sa inyo, kayo nagtuturo. Ang word na Harod means afraid and trembling. Nice place to gather, ano? It's a very good place to gather. The word spring of Harod means, the word Harod means trembling, terrified, and afraid. Okay. Nung tinipon na ni Gideon, ito ang first encounter. Okay. May dalawang cut na ginawa ang Lord sa dami nila. Una, nung sinabi ng Lord, teka sandali, masyado kayong marami. Baka sabihin ng mga tao, ng mga Israelita, nanalo kayo dahil sa inyong dami. Now, tingnan nyo. Listen to this. Ang thinking ng Diyos, sa thinking natin diverso. Okay? Kaya sabi ko kanina malimit sa madalas. Bakit nung ikaw ang nangangailangan ng tulong, nasaan na sila ngayon? Sinadya ba talaga o nagkataon lang? Nung sila ang nangailangan, hindi ka nagdalawang isip. Mare, anong kailangan mo? Pwede pa, pahiram muna ng 5,000. 5,000 lang pala No problem. Mare, baka naman may alam kang extra work dyan. Ay, extra work lang pala. Tatanungin ko nga mo kung may ibibigyan. Dami niyang kilala. Binigyan ng trabaho. When the tables turn, nung umikot na ngayon at nabaliktad ang sitwasyon,
Para mga tauhan ni Gideon, ano sinabi niya? Lahat ng takot, uwi. Nung ikaw ba nagpairam ka ng 5K, dahil close mo, dahil kilala mo, hindi ka natakot. Hindi ka rin nagdalawang isip. Pare, mamayang gabi paglabas ko sa trabaho, dadaan lang ako sa bangkuman. Magpiprelyebo ako ng 5K. Kaya bukas ng gabi paglabas ko sa trabaho, sigurado mga 6:30 nasa bahay na ako, nasa bahay na kami. Pumunta ka sa bahay, doon ka na rin maghapunan. Para iabot ko sa iyo yung 5K. How good and how kind of you. Hello? Tapos, nung ikaw nang nangailangan, parang tao ni Gideon, ang nagpahiram sa'yo, hindi natakot at nagdalawang isip, nagpahiram siya ng 5,000. Ngayon, isasauli na yung favor, na siya naman ang nangailangan ng tulong, umuri, kaya ni Maring bayaran yung 5,000 papahiram natin. Tapos in-unfriend mo na agad sa Facebook, nangihiram ng 5,000. Na-imagine ninyo ang katayuan ni Gideon bilang leader. Historically, there were 135,000 Midianites na kanilang kakalabanin. Ilan lang sila? 35,000. So, ang ratio is? Basta marami. Pastor, tina natin bilangin. Tapos ngayon sasabihin pa ng Diyos, marami pa kayo? Hindi ba mas maganda pumunta sa Kira mas marami? Because why? It will ensure your victory. Tama. Ay bakit sinabi ng Lord, marami kayo? Lord, teka sandali. Now, tingnan nyo ha. Kaya ganun sinabi ko, alam nyo kasi, ang isip ng Lord is different from our thinking. Because why? When victory comes into our lives out of our own strength, out of our pamamaraan, kasi may connection ako. Kasi may mga kilala ako. Kasi may mga resources ako. Alam mo kung ano ibig sabihin yan? Nakalagay dito, our propensity towards pride, self-confidence, and boasting is very, very high. Na hindi na sumasayad ang iyong paa sa lupa. Kaya sinabi ng Lord sa kanila, pauwiin mo yung iba. Masyadong marami yan. Teka sandali. Nunay per kaso na ang mga sundalo nag-enlist bilang sundalo. Tama? Hello? Kasi dapat pag nag-enlist ka sa army, sa Navy, o nag-enlist ka sa Air Force, o sa Scout Ranger, dapat atapang at tao. Tama? Ay bakit nung sinabi ni Gideon, lahat ng takot? Ang takin nyo, there were 32,000 of them. Ang lagay pala noon, 22,000 takot. Grazie. Ang lagay pala noon, 22,000 takot. Sa 32,000 sa kanila, may kalahati pala noon takot. Kaya nga sabi ko, bilang isang leader, how frustrating kaya yun? Hello? Yun bang tuntua ka, no? Ay, yung member namin, 1,000 na. Tapos, sasabihin ng pastor, may project tayo, may gagawin tayo, mag-evangelize tayo. O, may gagawin tayo. Tapos nag-uwian na lahat.
Ang naiwan sa daan na lang. Mapapakamot sa ulong pastor ang pambihira ito. Pero tingnan nyo, ang equation ng Lord, bigger is not always better. Hello? Bigger is not always better. Kasi bakit pa sasabihin ng Lord, marami kayo, wala kayo, ang kalaban namin 135,000. Noon namin ikaw scarso. Outnumbered na tayo, 1:10. 32,000 lang tayo Pero bakit sasabihin pa ng Lord na, takot, uwi. Siguro, kasi I've been studying this for 2 weeks. Siguro kung ako tatanungin, kasi kung babasahin nyo ang buong chapter 7, ang nakalagay doon, sindami ng buhangin ng kanilang mga kamelyo. Kung ako tatanungin nyo kung kasama ako sa 32,000, nako, boss, 135,000 yan, mapapalaban tayo, hindi oras. Marami talaga. Kaya nung sinabi ni Gideon, lahat ng takot, uwi. Hindi sundalo ka Kaya lang, they are looking at the ratio and the possibility of winning. Imposible talagang manalo 1:10 ng ratio. Kaya imbis na ako mamatay, uwi na ako, bahala kayo. Come si dice in italiano, armiamoci e partiti. Giusto? Non lo so. Hindi nag-confirm yung ating translator. Kaya ang natira sa kay Gideon, ilan? Sa 10,000. Mas lalo silang outnumbered ngayon. What do you think are the chance of winning? 1%. Hindi! Kaya tingnan nyo kung minsan, bakit kasi talagang hinihintay pa ng Lord ang mga impossible na mga situation? Ako nga, minsan, kukwintuhan kami ni Pastora Sabi ni Pastora, kasi nakita niya yung wallet ko. Sobra ka naman, €60 ang laman ng wallet mo. Sabi ko, kung may nagbebentang Mercedes dyan na, Mercedes-Benz na kotse natin po 100, hindi ka makabili. Hindi talaga, wala akong pera Sabi ko, kasi ako, ang prinsipyo ko, may bensina ang aking sasakyan, gusto ko Sino ba naman ako para magdala ng, ilan daw yung laman ng bag? 54 million. Dami na. Maleta yun. Ilang van daw ang kinargahan nila? 7. Dami nun. Hindi ko kaya yun. No, grabe sabi ko nga, because ang itinuturo ng Lord, God is not only interested in us winning the victory. Ang tinuturo ng Lord dito, trust. Magtiwala ka sa Diyos. Meron o wala. Kasi kung minsan, if the possibility of winning is low, then the trust towards God is gone. Dito. Mag-a-assign kami, kakausapin. Sister, pwede ka nang tumayo, pwede ka nang mag-exhort. Ang unang tanong, ako? Tapos, hindi lang yon, nagiging paniki sila. Nagiging paniki sila. Ikaw nakaschedule, ba't ako, pastor? Hindi na-gets ng iba. Bakit ba kasi tuwing ina-assign ka, nagiging paniki ka? Ang dami naman dyan, ba't ako? Kasi ang gustong ituro ng Diyos, magtiwala ka. Alam namin na sa sarili mong kakayanan, hindi mo kaya talaga. That's why we learn to depend on God. Itatayo ka dito, mag-i-exhort, mag-prayer, magpakanta. Kasi kung walang dependence sa Lord, lahat yung gagawin mo, palamuti lang yan. External, lahat ng gagawin mo dyan, performance. Hello? Agree kayo? Amen. Now, ganito.
Noong sinabi ni Gideon sa mga sundalo, lahat ng takot uwi. Nagsiuwian. Now, tingnan nyo. Ano ang effect kapag sa isang platoon may sundalong takot? Ha? First, fear paralyzes. Paralyzes. Fear paralyzes. At lalo tigit, fear is contagious. Kaya huwag kang lumapit-lapit sa mga matatakotin, ha? Na pati sarili nilang anino natatakot sila. Okay? Oh, doon na tayo ngayon sa kwento. 22,000 umuwi. Wala tayong magawa umuwi. Alam naman, kung ako siguro si Gideon, hoy, balik kayo, parangawan nyo na. Pero wala. Kasi bakit? Yun ang order ni boss, yun ang order ng Lord. Pauwiin mo lahat ng takot. Even, I'm sure, even Gideon was surprised. Ha? Yung 32,000 ko pala, 22,000 takot, 10,000 lang ang atapang na tao. Yun lang ang naiwan eh. Pero tingnan nyo, I was expecting, God will tell Gideon, okay, now go. Hindi! Sinabi ng Diyos kay Gideon, marami pa rin kayo. Nung ang unang test, ang sabi ng Lord, Gideon, sabihin mo sa mga sundalo, lahat ng takot pauwiin mo, nag-uwian. This time, it's another test. And it was categorically divided into two. Now, okay. Dahil tinest. No, tinest. Kasi kanina, ang unang tinest, ano? Tapang. Tama? Now, ang pangalawang test patungkol sa saan? Pag-inom sa tubig. Pero what does it implies? Ha? Okay. Ang sabi ng Lord kay Gideon, dalhin mo sila sa batis. Lahat ng iinom, okay? Itabi mo. Lahat ng iinom na, itabi mo. Okay? Tingnan nyo. Bakit ang kasi kahapon pa kami nagtatalo ni Pastora sa kotse. Bakit ang pinili ng Diyos, ang sabi ng Lord, lahat ng umiinom na ganyan, no! Remain! Bakit yung parehong batis? Gesture ang magkaiba. Bakit nung sinabi ng Lord, oh, yun, itabi mo. Oh. Yung mga nakaganyan, ang sabi ng Lord, pauwiin mo. Parehong tubig. Parehong ipinapagawa. Magkaiba ngayon ang ginagawa. Oh. Ikaw, Christian, nandito. Yung ibang Christian, nasaan? Paglinggo. Parehong Christian yun. Oh. Kasi alam nyo, yung sumalok ng kamay, nakikita nilang surroundings nila. Sabi ni Pastora, kasi pag sumalok siya ng kamay, bago siya sasalok, titignan muna niya kung may dumi. Oh. Sasalukin niya lang yung malinis na area. Sabi ko, tama nga naman. May logic doon eh. Agree ako sa kanya. Kasi kung hindi ako mag-agree sa kanya, agree na lang ako dahil kung hindi ako mag-agree, talaga. Uwe! Okay. Sabi ni Pastor, may logic doon, amore, na pag sumalok ng ganyan, bago, alam ka naman, sasalok ka ng dumi. Baka may dahon doon, o may bato. Hindi. Di sasalukin mo. Igaganyan mo muna tubig, saka kayo sasalok. Diba? O, pero nakaluhod, because why? It entails awareness. Aware ka sa palibot mo. At tingnan nyo ang posisyon nila. Valley. Patag. Nakikita nila kung may darating. With which yung mga iinom na na ang gusto lang mabawi ang uhaw. Hindi na siya aware sa sarili niya. Wala na siyang pake. Tama. Sabihin mo sa katabi mo,
Ikaw din, umayos-ayos ka pag nasa labas ka, ha? Hello? And this time, okay, ilan ang naiwan? Out of 10,000, 9,700 ang umuwi. Okay? So 300 ang naiwan. Okay? Hindi nyo ba nakita? Even Gideon was tested by his faith in this occasion. Kasi merong kasabihan ganito. Okay. And this runs to everyone. Workers or not. Ang regula ganito. A faith that is not tested cannot be trusted. Kapag ang pananampalataya mo hindi nasubok, a faith that is not tested is a faith that cannot be trusted. Kaya sa part ni Gideon, dalawang segment. Yung iinom na parang aso at yung sasandok ng kamay. Ang pinili ng Diyos, unfortunately, yung sasalok ng kamay. Ilan sila? 300. Hello? At ito, babasahin ko sa inyo. Hindi ako author. Pero I was so happy I read this article. Kaya ginrab ko. Ang pananampalataya daw natin, gaya ng toothbrush. Bago yan, Pastor, ha? Maging ako eh! Nung narinig ko, ang pananampalataya natin, gaya ng toothbrush. Tanong ko, sino walang toothbrush sa bahay dito? O, lahat tayo meron. Tama? Our faith must be like a toothbrush. Each one of us is obliged to have one. Sister Joyce, ginagamit mo ba yung toothbrush ni Brother Budi? Hindi pwede kahit mag-asawa sila. Kaya sa loob ng bahay, kung 5 kayo sa banyo, 5 toothbrush yan, iba-iba pa kulay niyan para hindi mapagkamalan. Tama? Kaya lang ang tanong ko, may toothbrush nga. Ginagamit mo ba? Kaya tama yung article na nabasa, sabi ko kinunik ko nga. Faith must be like a toothbrush. Each one of us must have one. We cannot use the toothbrush of our kasama natin. Hindi pwede. Hello? Tapos dun, dagdag sa article ang sabi, maganda na yung ating mga forefathers, ating mga ninuno, mga propeta, mga great men of God in the Bible, even Adesso, yung mga men of God, they have big faith. But we cannot use their faith. Hello? Faith nila yun. Sabihin mo sa katabi mo, iba yung iyo kasi. Iba yung ating. Hello? And we cannot use their faith. Great men of God, great faith. Kapito, wala na suwa. Hindi ka nostro. Hello? Now, tapos ganito. Sa buhay natin, although ako, sino may nagbabasa ng mga libro dito? Ako, binasa ko yung God's General na book, and I suggest you read that. You will, doon sa God's General, kaya General ang tawag, God's General ang title ng book. Kasi sinulat doon mga great men of God. From 17th century to 18th century hanggang sa century natin, sinulat doon great men of God na mightily ginamit ng Diyos. One of those, Smith Wigglesworth, bumuhay ng patay. Mga matitinding ginamit ng Lord doon, kaya tawag sa kanila God's General. Kapito na-inspire ako. Pero I cannot succeed in life using their faith. I have to use mine. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo yung iyo. Hindi ka pwedeng manghiram. Hello? Kasi yung pananampalataya natin ang magpaabante sa atin sa mga pagsubok sa buhay. Kahit pa sabihin ninyo, kami mag-asawa, pastor. Hindi ko pwedeng gamitin yung pananampalataya ni pastora. Dahil bakit? Listen to this. Darating ang punto sa buhay mo that you will face life's test alone.
makikita mo na minsan sa buhay mo yung 22,000 na inaasahan mo, awanin. Wala na sila. Okay na sana. Okay na ako, Lord, sa 10,000. Sa 10,000, 9,700 pa rin ang iniwanan ka. Hello? Pronto? Now, eto na yung second cut. Okay, now, tingnan nyo, sabi ko nga because what? Ang gustong ituro ng Lord kay Gideon, piliin mo yung mga taong alert. Piliin mo yung mga taong nag-iisip din. So, ibig sabihin pala, doon sa 32,000, only 300 of them ang nag-iisip. Hello? Kasi sinabi ng Lord, you are too many. Hindi na sinabi ng Lord, hindi nila kaya makipaglaban. But what God is looking, sabihin mo sa katabi mo, smart believers. Smart believers. Yan ang hinahanap ng Lord. Hello? Why? Because ang sabi, you cannot be too small na para gamitin ng Lord. But if your resources are too big to face life's challenges, God will not allow that. Dahil bakit? Kapag too big ang resources mo, too many ang connection mo sa pagharap mo sa challenges sa buhay, walang puwang si Lord. Mangyayari niyan, dependent ka sa sarili mo, hindi ka godly dependent. Kaya yung mga taong nalululong sa bisyo, imbis na maging godly dependent, ano sila? Drug dependent, alcohol dependent. Because of that. Kasi sa posisyon ng Diyos, ang pumalit, alak. Ang pumalit, droga. Sa dami ba naman kasi ng gamot? Bakit pa yung pinagbabawal na gamot? Hello? Okay. Tingnan nyo. Expect si Gideon, mananalo tayo nito 32,000. Inalis ng Lord ang 22,000. Pwede na to. Inalis pa rin ng Lord ang 9,700. 300 ang natira. Now, ganito. I will bring you to memory lane. Not because I'm cruel. But I would like to understand, I would like to make a point and want to understand each and every one of you. Okay. Sige, kahit hindi na kayo magsalita. Hindi ko na lang gagamitan ng mic. When you were left all alone, di ba natakot ka? Di ba ang unang sumagi sa isip mo? Ang gagawin ko? Paano ko palalakihin itong mga bulinggit na ito? Paano ko isusustain itong mga ito? Di ba natakot ka? You feel abandoned, you feel betrayed, at lalo tigit, you feel alone. Tama? Si Ate Evelyn, tango ng tango eh. Di ba Ate Evelyn, nung namatay ang husband mo, anong sabi mo sa sarili mo? Kasi namatay ho yung marito niya, kalong-kalong niya eh. Yes. Sabi ko sa inyo, I don't want to be cruel. Kasi gusto ko lang ipakita sa inyo, in spite sa pinagdaanan ninyo, God was always there in your side. Siya, kalong-kalong niya yung marito niya nung namatay eh. Anong unang inisip mo, Ate Evelyn? Paano ko lang palalakin itong mga anak ko? Paano ko isusustain itong mga anak ko? Maliit talaga sila. See? Pero ngayon, glory to God, ang lalaki na ng mga apo niya, mas malalaki pa sa kanya. Tama? Amen. Ikaw, Sister Marieta. Asang-asa ka, di ba? Wala akong binabanggit. Just to break the tension. Di ba the world crumbles at your shoulder? Nawala ang self-worth mo. Kulang na lang mawala pati wisyo mo. Kulang na lang mawala pati bite sa sarili mo. Awang-awa ka sa sarili mo, nag-self-pity ka. Ganito na ba ako? Parang basurang iwan.
Sister Evelyn, yung nandiyan sa kaliwa mo? Pareho, storya. Ayun, Sister Evelyn. Sister Evelyn. Yung nasa kaliwa mo? Pareho, storya niyan. See? I don't mean to be cruel. Teresa, cuando papá era en la sala, paano ko sabihin kasing ICU? Sala Reane. ICU. Ilang araw sa ICU? 8 days. When your father was there, ano bang iniisip mo? What are you thinking? Araw-araw kami niya nag-uusap, nag-chat. Walang kaso si Brother Maymay, hindi naman niya alam kung ano nangyari. Ang pedyo doon sa mga pamilyare, lahat sila isa ang iniisip. Hello? Amen daw, sabi ni Sister Nelia. Bakit ikaw nung nabalo ka? Yes! Yes siya! Yes! Siya nag-isip siya! How can I move on with life? Ako, dasulong katawan na lang ngayon. Paano na? Lahat tayo minsan sa buhay natin, we pass through. Kaya yung sinabi ko kanina dumaan tayo sa isang desperadong solusyon, not to be cruel again. Pero ang tanong ko, anong naramdaman mo? Anong iniisip mo? Pareho yung tatlo. Abandoned, helpless, alone. Tama. Pero ang tanong ko, I will start dun sa una kong binanggit. Looking back from where it was years before. Tignan mo yung dalawa ngayon. Gaano kalaki? May mga time, ikaw mismo nag-iisip, anong papakain ko dito? May mga taong nagsusunod sa bahay mo, nagbibigay ng pagkain. Nag-iisip ka, paano yung kailangan nini? May mga taong nag-aabot sa'yo I don't want to mention them, but I know there were some na nagsosobre ng pera, nag-aabot sa'yo. See? Nangangahulugan at that moment in life, you feel you're alone. You feel you're abandoned. But you were never really abandoned at all. Because why? Sa ayaw at sa gusto mo, may mga hinipo ang Diyos. Tama? Kaya nga sa dulo ng ating istorya, mawala silang lahat. Huwag mong hayaan na yung Diyos sa buhay mo, huwag mawala. Amen. Because we will really start from there. Hello? Ako, naalala ko noon Si Teresa, hindi ko na ikwento yung detail. Nagluksa din siya ilang araw. Isang buwan niya. Sabi ko sa kanya, kung hindi yan ukol, hindi yan talaga bubukol. Ay, hindi nila naintindihan ng mga Gen Z. If the person is not really meant for you, let him go. Bakit? May inilaan ng Lord na tama para sa iyo. After all, ng mga ilang panahon niyang umiyak, di kayo pinalitan din naman ang galak at tawa. Kaya sabi ko sa kanya, gano'ng ka kapalad? Wala ka pang pamilya, may bahay ka na? Sana all. Tignan niyo how kind and how good God was in your life. Yan, hawak-hawak ni Sister Abby. Yan, nagsasalitang yan. Hindi nyo alam ang kwento niyan. Sabi ng doktor, ay hindi, Senyora, nung boy, hindi ka pwedeng magbuntis. Guarda, kaya ang sabi mismo ng doktor, Senyora, hindi ka pwede talaga magbuntis. Bakit? Dapat ang interval niyan 1 year. Kasi CS mo lang rest ng mattress mo will explode. At that very, kapito may marito siya, may mga tao nakapalibot. Pero ang magdidesisyon, tinanong namin sila Guarda, hanggang advice lang kami. Ang tatahak niyan talaga, because testing sa buhay yan, ikaw.
Ang magdidesisyon talaga niyan, ikaw. Sabi niyo, paglalaban ko, ay di ngayon makulit na, malaki na. Glory to God. See? After all those moments in your life, you were never really alone. Because God was really there. Masyado ka lang nakapokus sa kawalan, masyado ka lang nakapokus sa maala-ala mo kayo. Naku, poging-pogi siya nitong pulong ni regalo ko. Masyado ka lang nakapokus doon. But in those moments of difficulty, God was always there. May mga hinihipo ang tao, may mga inutusan ng Diyos na mga taong tutulong sa iyo. Kaya nga lahat tayo dito, doon sa mga binanggit ko, years, looking back, years from where you were before. Ano nangyari? Hindi ko na mapapansin. You're still flying without wings. Tama! Nakalipad ka pa rin, hindi mo pansin, ay wala pala akong pakpak. Ibig sabihin, nakabandi ka pa rin sa buhay. In spite of that, tinanggal na sa iyo ang mga pakpak mo. But still, sabi ng isang pastor, you keep flying without wings. Bakit? It is the air that sustains you. Yung invincible presence ng Lord, yun ang nagsustain sa buhay mo. Amen. Tama? Oh, yung isang kapatid niya, sa likod ni Sister Nelia. Ang sabi ko sa kanya, hold on. Pastor, ang hirap. No! Stay there. Amen. Oh, niya treperdue, may bulante ng karabinieri sa kanila. Sabi ko, stay there. No! Deve stare là, deve lottare per la tua famiglia. Perché altrimenti poi mapiperde ka. Stay there. Pero glory to God. Sabi niya, siguro pastor, kung tatanungin lang ako na siguro yung Kristiyanong, kung luray-luray lang ang pag-uusapan, wala na eh. Sabi ko, meron pa. Bakit? Meron pang God na nagsusustain sa iyo. Dahil kung ikaw lang, you cannot say. Tama, Sister Merce. Maging ikaw, iniisip mo rin, paano ako nito? See? Ang dalaga mo, mas matangkad pa kasi sa iyo. See? Lahat tayo dito minsan sa buhay natin, dumaan ng lowest point in life. Thinking desperately, nag-iisa ako. No! Kaya nga uulitin ko sa ating lahat, darating at darating man ang pagkakataon na mararamdaman mo ulit, abandonado ka, alone ka. Lalo tigit, ito pinakamasakit na salita, isente tradito ng mga taong mahal mo. Qual è il parte più doloroso di tutto? Because why? Common yan. People will really do that. But I can guarantee you one thing. God will not do that to you. Hello? Just to name a few. Kasi kung isa-isahin ko, galing dito hanggang doon, aabot tayo ng alas 10 ng gabi dito. Oh, yung isang kapatid doon sa likod, ang sabi ko sa kanya, deve combattere fino alla morte, perché sennò se tu mola, finito. Oh, nag-50 na rin siya sa ospital, binaag na rin siya eh. Oh. Kaya? Oh. Yan. Kaya nga sabi ko eh, yung katabi mo, nakaw. Wala nang pera yan, nakangiti pa rin. Yes! Totoo lang. Ito totoo. Oh. Katabi mo? Nakangiti pa rin yan. Wala na appendix yan. Yes! Kaya kita nyo, sabi ko nga, hindi, guarda kay, ang mga pinagdaanan nating lahat, non è così facile eh. Pero isang masasabi kong lahat,
Naisip mo bakit ka pa nakataya? Nandun ang sustainment. Yan ang sinasabi kong, yan ang favor ng Lord. Amen. Amen? Amen. Oh, itong pogi nating Dutore. Ay, mula, na-aplaudire la sua festa, grazie Dio. Ako nakaupo doon, isip-isip ko lang. Avete capito che cosa lui ha passato? Dumaan din sa butas ng sta per mulare anche lui, eh? Eh sì! Iyak yan, tawa, non ce la faccio, devi andare avanti. Altrimenti, anong buhay meron ka? Perché così? Alam nga naman ako ang pupunta doon sa universidad mo kung mag-i-exam. Hindi naman pwede. Tama, alam nga naman ang mama mo, ipadala mo doon sa harap ng professor mo, mag-answer ng test paper, hindi naman pwede. Ikaw talaga! Se ti piace uno te ne devi andare là. Tapos alla fine, sabi ko, guarda che manca un soffio. Alam ka naman ang papa mo ang mag-defend ng thesis mo. Kasi lalo mo hindi pwede. Tama? At deve essere tu. Perché poi alla fine, ang reward, ikaw naman ang tatanggap eh. Sino bang kinoronahan ng laurea? Hindi siya. Kaya nga sabi ko sana sa mga kabataan maging inspirasyon natin si Pat. Bakit? In spite sa struggles, hardships na pinagdaanan niya, naabot niya yung tagumpay. Bakit? Isa lang naman ang reason dyan eh. Gagaya ng ating lahat, hindi tayo bumigay. Yan ang mahalaga. Hello? Kaya ngayong hapon, every time we pass to, hindi ko alam kung saan o ano, kung saan parte ng buhay that you're facing difficulties in life. Pero isa lang ang gusto ko ipaalala. The presence of God is always there. At hindi ka talaga iiwanan ng Diyos. Promise niya yun eh. Kaya yan ang panghahawakan natin. Kaya kung minsan nagiging... bago akong conclusion. Alam niyo kung bakit frustrating ang buhay? Asang-asa ka eh. Since you give the favor, aasa ka, same favor will turn back to you. Wrong. Tao yan. Kaya nagiging frustrating ang buhay. Pinautang kita ha, 5K yun. Pag ako nangailangan, pautangin mo rin ako. O tapos, nung ikaw nangailangan, block ka sa Facebook. O. Tapos pati number mo, block. Yan ang realidad mga kapatid, whether we like it or not. Kaya sa kalagitnaan ito, isa lang ang pwede nating sandalan na kailanman hindi ka ibablock. Hello? Amen. Kaya kung minsan nakikita ko dito, anong iniiyak mo? Sobra naman kasi ginawa sa akin. Dapat kasi iniisip mo na. Tinulungan ko, siniraan pa ako. Dahil tao yun. Subukan mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng ganun. Tama? Hello? Dahil. Sara na, conclusion na tayo. Okay, now. Sa ayaw at sa gusto natin, lahat ng mga sinasandalan at mga inaasahan natin, maaari at pwedeng maalis. Okay? Financial support, family relationships, people around us, they can be gone in a snap of a finger. Lakas mo maaaring mawala. Saluti mo maaaring mawala. But let us make sure that one thing will not be gone. Gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, dalawang timbangan eh. Dito, resources mo, yaman mo, career mo, connection mo, ari-arian mo. Dito, isa lang, Diyos. Dito, lahat ng binanggit ko pwedeng mawala, ikaw lang ang matira. Dito, ikaw ang pwedeng mawala. Ang Diyos ang hindi kailanman pwede mawala. Kaya babalik ko kayo sa title na ating pinag-aralan. Dependence upon God. Wala nang iba. Yung amo nating mayaman, sooner or later, mamamatay yan. Wala na tayong amo.
Di balik ka uli sa square one. Yes! Mabuti na lang kung ipamana sa'yo yung Biblia sa Cinquitera, hindi grazie Lord. Hello? Kaya ngayong hapon, once again, kasi marami pa tayong haharapin sa buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami pa tayong haharapin, and that's the guarantee. Kaya ano man ang pagdadaanan natin, signal number 3 o signal number 5 sa buhay, let us make sure in our heart, isa lang ang pwede nating sandalan. Diyos, wala na iba. Amen. Tapos tingnan nyo ha, eto, before we will pray. Naalala nyo ang ating salvation? Who died? Sino nagpadanak ng dugo? Sino nagpalatigo bago pinako sa krus? Hindi ikaw, hindi ako. Tama? Na dapat, tayo ang nagkasala, tayo ang nandito. Hindi siya. Pero sinalo niya, kasalanan natin, siya ang napunta dito. Wala tayong ginawa. Dahil ang kaligtasan, regalo ng Diyos. Hindi natin merit. It is through the grace that we are saved. Kaya kung anong status meron tayo sa buhay ngayon, it is through the grace of God. Kaya isa lang ang encouragement ng Lord, ano man ang stadyo ng pagdadaanan natin sa buhay, lilipas din yan. Ang mahalaga ng Diyos, hindi lumilipas sa buhay natin. Amen? Sige, can you all stand?